Mga kabayan, ang US ay nagpadala rin ng Mid-Range Capability, or Typhoon Missile System, at Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, or NMISS sa bansang Japan. Ito ay dinala ng US sa southern part ng Japan upang gamitin sa isang drill. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang military ng US ay nagdala ng pinaka-advanced na missile system, na Mid-Range Capability or tinatawag na Typhoon, at Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System or NMISS, sa southern part ng Japan. Upang gamitin sa Resolute Dragon drills na magkasamang isasagawa ng US Marines, at ng Ground Self-Defense Force sa Okinawa Prefecture, at iba pang bahagi ng bansa, mula ika-11 ng Setyembre hanggang ika-25 ng Setyembre. Kabilang sa drills ay ang paggamit ng dalawang missile system sa pagbawi ng mga malalayong isla na sinakop ng kalaban. Ang pagsama ng missile system na ito sa drills ay para mapag-aralan ang deployment, at para ipakita ang kakayahan ng missile system na ito sa isang misyon. Ang pagdadala ng missile system na ito sa Japan ay parang katulad din sa Pilipinas. Kaya ito ay posibleng iiwanan din pagkatapos ng drills para panatilihin sa lugar. Kung titingnan sa mapa, ang range ng Typhoon missile system na mula Pilipinas at Japan ay kayang abutin ang mga military installations, airbase, at naval base ng China. Ang malaking circle na makikita sa mapa ay ang range ng missile na ginagamit sa Typhoon missile system. Ang missile na ito ay ang Tomahawk version na Block VB na nakadesign para sa land attack, at ito ay may range na 1,600 kilometers. Ang pangalawang Tomahawk version naman ay ang Block VA, na nakadesign para sa maritime strike. Pwede ito gamitin pang target ng barko or any moving object sa dagat. Ito ay may range na 500 to 700 kilometers. Ang Typhoon missile system ay pwede din gamitan ng Standard Missile 6. Or tinatawag na 3-in-1 missile, dahil pwede ito gamitin bilang anti-air, anti-ship at land attack. Ito ay may range na 240 kilometers. Ang range naman ng NMISS missile system ay hindi naka-indicate, dahil maiksi lamang ito. Ang missile na ginagamit dito ay ang Naval Strike Anti-Ship Missile, na may range na 185 kilometers. Ang kaya niya lang targetan ay ang mga barko na malapit or pasok sa kanyang range. Kaya napakagandang depensa ito pag panatilihin ang mga ito sa lugar. Dahil kaya nitong e-paralyzed ang puwersa ng China na nasa lupa, sa himpapawid, at sa dagat kung sakaling magkaroon talaga ng gyera. At saka malaking tulong din ito para sa depensa ng Pilipinas, dahil magiging backup din ito ng Typhoon missile system na nasa Laog City, na nasa northern part ng Pilipinas. Kung titingnan sa mapa, pasok sa range ng Typhoon ang lahat ng barko na nasa dagat. Kaya lahat ng barko na dumadaan sa karagatan ng China ay kayang targetin ng Typhoon missile system. Mababawasan muna sila bago makarating ng West Philippine Sea. Kaya dapat panatalihin ng Japan ang dalawang missile system na ito sa lugar na yan. Ang ganda talaga ng lokasyon, pag nilagyan ng maraming Typhoon at NMISS ang lugar, talagang napakadaling targetin ang mga barkong pandigma ng kalaban na dadaan dito. Dito makikita na talagang sanay ang US pagdating sa digmaan. Dahil nasa advantage palagi sila, talagang inikutan nila ang China, mayroon kasi silang malalaking military base sa South Korea at Japan. Dahil malapit lang ang base nila sa China, madali na lang malalaman ng US kung nagpolipad ng missile ang China. Kaya madali lang nila ito pasabugan. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.